Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dario. Itong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 1986 sa lalawigan ng Negros. Netong mga panahong ito, nakatira kami sa liblib at hindi gaanong kilalang baryo. Medyo salat ang pamumuhay namin nung mga panahong yun. Ngunit sa awa ng Diyos, nakakaraos naman. Kahit panay bunga lamang ng saging ang kinakain namin nun sa pang-araw-araw, masaya naman kahit papano ang aming pamilya. May mga panahon rin namang nakakakain kami ng masarap. Subalit, bihira lamang talaga. Isang manggagamot ang aking ama noon sa lugar. Ngunit kahit ganun, hindi ito tumatanggap ng bayad sa kahit na sino mang kanyang pasyente. Naniniwala kasi si tatay na kapag humihingi ka ng kapalit sa iyong pagtulong sa kapwa, hihina ang iyong kakayahan sa ganitong larangan. Hindi basta-bastang manggagamot ang aking ama. Sa katunayan nga, kilala ito sa aming lugar bilang isang batikan sa larangan na kanyang tinatahak. Iba't ibang pasyente na rin ang aming nasasaksihan na kanyang ginagamot. Nariyan yung sinasapian ng masasamang elemento, inaswang, at maging kinulam o binarang, at marami pang iba. Ako lagi ang tumutulong kay tatay sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Kung kaya't lahat ng kaganapan sa kanyang panggagamot ay aking nasisilayan. Kahit inudyukan ako noon ng aking ama na sumunod sa yapak niya bilang isang albularyo, wala naman akong naging gaanong interes. Masaya na ako na nakakatulong sa kanya sa pamamagitan ng tag-abot ng kanyang mga pangangailangan sa panggagamot at pag-istima sa kanyang mga pasyente. Kaya ako hinihikayat ni tatay na sumunod sa kanyang mga yapak, sapagkat bata pa man kasi ako, ay bukas na ang aking ikatlong mata. Bata pa man din ako, iba't ibang mga hindi pangkaraniwang nilalang na ang aking nasisilayan. Mahirap noong una, ngunit sa tulong ni itay, unti-unti ko na rin itong nakasanayan. Hindi na kasi yun ninais ni Isara ni tatay, sapagkat ayon sa kanya, isa raw itong biyaya na galing sa Diyos Ama, lalo na't nagbukas lamang ito ng kusa. Hindi naman na ako pinilit ni tatay na sumunod sa kanyang mga yapak. Ayon kasi sa kanya, kapag pinilit niya ako at labag sa aking kagustuhan, paniguradong matatagalan ang proseso. At kung matutuman daw ako, malamang mahihirapan akong bumuhay ng mga malalakas na orasyon. Lubos ko namang pinagpasalamat yun sa aking ama, sapagkat naiintindihan niya rin ang aking punto. Ako rin ang madalas isinasama ni itay kapag siya ay umaakit sa bundok. Kahit papano, natutuwa na rin ako sapagkat
Doon ko nasisilayan ang iba't ibang mga nilalang. Komportable lang din naman ako na makasilay sa mga iyon sapagkat ayon sa aking ama, purong kanan ang mga nilalang na naninirahan sa bundok na iyon. Isang hapon, pagka-uwi ko sa aming bahay, galing sa pagpapastol ng aming kalabaw, naabutan ko si Itay na may ginagamot. Labis ko naman iyong pinagtaka sapagkat mag-aalas 6 na ng mga panahon yun. Sa aking nakasanayan kasi, hindi na nanggagamot si Itay sa ganung oras, maliban lang sa masyadong kinakailangan talaga. Tinawag naman agad ako ni tatay pagkakita niya sa akin na walang pag-aalinlangan ko ring tinugon. Sa paglapit ko sa kinaroroonan ni Itay, doon ko mas naaninag ang kanyang pasyente. Isa itong dalaga na sa tingin ko ay nasa edad 20. Parang matanda lang yun sa akin ng ilang taon. At kitang-kita ko sa mukha ng dalaga ang masyadong paghihirap. Nangangayayat na rin daw ito ng husto na tila ba ilang araw na raw itong hindi kumakain. Ngunit kahit bumagsak ng husto ang katawan nito, ang tiyan naman ng dalaga ay parang sasabog na sa laki. Pansin ko rin na may gumagalaw sa tiyan nito na yun ang naging sanhi upang siya ay mapasigaw sa sobrang sakit. Inutusan naman ako ni tatay na hawakan ng husto ang pasyente upang hindi ito magpupumiglas. Tumulong na rin sa paghawak ang ama nito upang masiguradong hindi ito makakapalag. Kumalma lamang ang babae nang matapalan na ni tatay ng iba't ibang halamang gamot ang tiyan nito. Kasabay rin ay nagwika si tatay. Biktima ng isang malapit na barang ang iyong anak. Hindi rin basta-bastang mambabarang ang gumambala dito, sapagkat ang mambabarang na rin yun ay isang aswang. Sambit pa ni tatay. Kung sino man ang nakaaway ng iyong anak, malamang sobra-sobra ang galit nito sa kanya. Dagdag pa ni tatay. Inilahad naman ng ama ng dalaga ang minsan na may nakaalitan ang kanyang anak sa palengke. Sa tingin daw niya, iyon ang may gawa. Bihira lang daw kasing lumalabas sa kanyang bahay ang kanyang anak. At yun lang din ang kaisa-isang alam niya na nakaaway nito. Iminungkahi naman ng aking ama na ipagpabukas na lamang ang kanilang pag-uwi upang mapaglaanan talaga ng husto ang kalagayan ng anak nito. Hindi naman ito tinutulan ng ama ng pasyente sapagkat dumidilim na rin ng husto sa mga oras na yun. At mas magiging delikado yun kapag pinilit nilang maglakbay, lalo na sa gilid ng daanan ay matataas ang mga talahib. Bukod pa ron, ay awang-awa na rin ito sa kanyang anak. Sa tuwing nakikita raw niya na naghihirap ang anak, ay parang dinudurog ang kanyang puso.
Ayon pa sa ama ng dalaga, ang anak lang niya ang meron siya. Pumanaw na kasi ang ina nito dahil din sa isang malubhang sakit. Kung kaya't labis-labis na lang ang kanyang pag-aalala sa kalagayan nito. Dinagdag rin ni tatay sa kanyang mungkahi na bukas na ng umaga niya gagamutin ang dalaga upang makapagpahinga ito at maihandaan ng husto ang katawan. Bagamat delikado ang barang na itinanim dito ng aswang, naniniwala kasi ang aking ama na malamang ay nararamdaman na ng mambabarang ang presensya ni tatay. Kung kaya't bahagya na muna itong dumistansya. Sinisiguro naman ni tatay na ligtas ang dalaga sa aming tahanan. Kinabukasan, maaga akong ginising ni tatay. Nakiusap ito sa akin na kung maaari, samahan ko raw siya muna na umakyat saglit sa bundok. May hinahanap kasi si tatay na dahon na makakatulong para sa kanyang mabilisang panggagamot. Agad naman akong tumalimas sa pakiusap ng aking ama nang walang pag-aalinlangan. Medyo madilim pa talaga ang paligid nung papaakyat na kami sa bundok. Habang naglalakad kami ni tatay, papaakyat, nakasilay kami ng isang puting kalabaw na nanginginain sa damuhan. Sobrang puti talaga ng kalabaw na yun, na tila wala kang makikitang kahit na anong bahid ng dumi sa kanyang katawan. Ayon kay tatay, ang kalabaw daw na iyon ay isang engkantado. Labis akong namangha ng mga panahon na yun, sapagkat hindi ko inaakalang may mga engkanto pa pala sa lugar na yun. Sa pagpapatuloy namin ni tatay sa aming paglalakad, narating na nga namin ang aming destinasyon. Mabilis ang kumuha si tatay ng mga kakaibang halaman at nag-aya na rin itong bumaba pagkatapos. Pagka-uwi namin sa aming bahay, nakahanda ng agahan. At matapos naming mag-agahan, sinimulan na ni tatay ang panggagamot sa dalaga. Pinainom ni tatay sa babae ang katas ng nilagang dahon na kinuha namin kanina sa bundok. At sa maniwala man kayo o hindi, pagkatapos ng mapainom ni tatay, ay biglang nagsusuka yung dalaga. At sumuka ito ng iba't ibang klaseng patay na insekto. Merong mga ipis, alupihan, at maging mga bulate na siyang sanhi sa paghihirap ng dalaga. Unti-unti na ring lumiliit ang tiyan nito habang patuloy sa pagsusuka. Napaiyak na lamang ang ama nito sa sinapit ng kanyang anak. At nang mahimasmasan na ang dalaga, tinawag na rin ni tatay ang espiritu ng aswang na nambabarang na siyang gumambala at nagbigay ng salot sa dalaga. Pagkapasok na ito sa katawan ng kanyang biktima, agad itong nagsisigaw. At kasabay nun ay sumugot si tatay. Anong iyong dahilan? Bakit mo ginagambala ang babaeng ito? Wika ng aking ama sa mambabarang.
Pakialamero ka, matanda ka! Kung ano man ang dahilan ko, wala ka na doon! Sagot nito sa boses na tila sa isang matandang lalaki. Labis naman iyong ikinabanas ng aking ama na siyang sani upang umusal ito ng pamparusang dasal. Pagkatapos ay inilapat ng aking ama ang kanyang kamay sa noo ng dalaga. Panay ang hiyaw ng nilalang na nakasapi sa katawan ng dalaga at nagmamatigas na hinding-hindi niya aalisin ang sumpa at barang na itinanim niya sa sistema ng kanyang biktima. Labis naman yung ikinagalit ni tatay kung kaya't pinahirapan niya ng husto ang mambabarang hanggang sa ayon kay tatay ay binawian na ito ng buhay. May isang itim na usok na lumabas sa bibig ng dalaga at madalian namang kumuha si tatay ng isang garapon upang dun ikulong ang espiritu nito. Pagkatapos nun ay biglang nahimatay ang dalaga. Inalis na rin ni tatay ang lahat ng negatibong enerhiya rito. Sa pag-ayos naman ng pakiramdam ng dalaga, alam ni tatay na hindi pa rin nagtatapos ang laban. Batid kasi nito na meron iyang kamag-anak na maaaring lumusob pagdating ng kinagabihan. Parte kasi ng kapangyarihan ng isang aswang na malaman kung sino o ano ang dahilan sa pagpanaw ng kanilang mga kalahi. Pagkatapos ng gamutan, hinayaan na rin ni tatay na makauwi ang kanyang pasyente. Maayos na rin ang pakiramdam nito at nagagawa na rin nguminti. Binigyan din ito ni tatay ng proteksyon upang hindi na magambala ng kahit na ano pang nilalang. Abot-abot naman ang pasasalamat kay tatay nung mag-ama. Pagsapit ng kinagabihan, sinamahan ko si tatay na tumambay sa labas ng aming bahay habang umiinom ng tuba. Anak, malapit nang dumating ang ating mga bisita. Huwag ka munang papasok ha. Gusto kong ikaw mismo ang makakita sa tunay nilang kaanyuhan. Pabirong wika pa ni tatay habang nakangisi. Paglipas ng ilang oras, doon na ako nakaramdam ng kakaiba. May mga kaluskos na kaming naririnig sa paligid at mga gumagalaw sa talahiban malapit sa aming bahay. Nakakaamoy na rin kami ng kakaibang baho. Sa sobrang baho nito, hindi ko maiwasang bumaliktad ang aking sikmura. Matapos nun ibiglaan namang sumigaw si tatay at nagmura. Lumabas ka riyan! Kanina ko pa kayo inaantay! Sigaw ni tatay. Pagkatapos nun ay nilabas naman ni tatay ang buntot pagi na kanina pa nakatago sa kanyang likuran. Kasabay naman nun ang pagtalo ng dalawang lalaki mula sa aming bubungan at lumabas na rin ang dalawa pa na mula naman sa talahiban. Walang ano-ano ay sabay-sabay itong nagpalit ng kanilang mga anyo bilang mga nakakatakot na nilalang. Nagkaroon ito ng mga mahahabang kuko, matatalim at mahahaba ring mga pangil
Walang patid din ang pagtulo ng mga malalagkit na laway nito habang umaangil. At sa sobrang takot ko ng mga sandaling yun, ay napaihi na ako sa aking salawal. Sa pagsulyap ko kay tatay, laking gulat ko na lamang na bigla na itong nawala sa aking tabi. At pagkatingin ko muli, ay nandun na si tatay, halos katabi ng mga aswang. Sa di ko malamang dahilan, nakahandusay na ang dalawang aswang habang kasalukuyang nakikipagbuno pa si tatay sa dalawang natira. Di naglaon ay bumagsak na rin ang mga yun at unti-unti na rin nagbalik sa kaanyuan bilang mga tao. Pagkatapos nun ay nagmamakaawa ang mga ito para sa kanilang buhay. Subalit hindi na ito pinagbigyan ni tatay. Pinaghahampas na ito ng buntot pagi hanggang sa mawalan na rin ito ng mga buhay. Pagkatapos nun, unti-unti namang nalusaw ang katawan ng mga aswang at kahit ni katiting na bakas ay walang naiwan. Pagkatapos ng tagpong yan, lumapit sa akin si tatay habang nakangisi, sapagkat kanyang nakita na naihina ako sa aking salawal. Matapos yun, naging bantog pang lalo si tatay sa aming lugar. Naging tahimik naman ang buhay namin. At wala na akong matandaan na aswang na nagtangkang gumambala pa sa amin. Ngunit hanggang ngayon, ay may katandaan na si tatay. Ngunit palagi pa rin niyang ikinukwento sa kanyang mga apo ang aming karanasan. Nung minsang nakaengkwentro kami ng aswang na mambabarang. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layud ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.